Anong tanong mo? Agad-agad tanong. Purpose ng AI to make the work faster. Yung mga words ko, gusto ko medyo magpalalim. Ganun. Nire-rephrase niya. Na-try ko na kasi dati yung may tinatanong ako. And then, hindi siya makabigay ng sagot. There are some jobs na hindi kaya ng AI gawin. Nag-start ako with food kiosk. After a year, nagbukas kami ng milk tea shop. Tapos ngayon, nag-start ako ng bagong business, which is home decor, which... Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is B, the explicit Bessie. Hi guys, this is C, the fairest of them all. Welcome to our podcast. Hi, chatters! Hello, chatters. Hello, chatters! Hello, Ayan. chatters. Live na Medyo tayo. nakalimutan natin yung introduction kasi parang 3 weeks tayong walang recording. Oo nga, 3 weeks. Bali, nag-recording kami kasi nung last month ng dere-derechong araw, tapos nag-stop kami ng 3 weeks. Ayun. For your information lang. Magmukha kaming lutang. Anyway, ayan, mayroon na ulit tayong guests for today's episode. And eto, nakakasanayan ko na to, na bigyan ng, ibig sabihin yung letter C. Letter C ang every guest namin. Kasi wala si C for the time being. Ganyan. Kaya, ngayon, ang C naman na guest natin ay ang aking college bestie. Oh, siya. Na-shock din siya. Bestie ba kita? Sabi. Parang hindi daw. Oo naman. Very perfect siya sa topic natin ngayon, which is a future employment of AI. Kasi businesswoman siya. And siya ay walang iba kundi si Kimme! Hi, Kimme! Hi, guys. Nox. Hi, Hi, guys. Napaka-formal naman ni Kimi. Hi, guys. Okay, anong tanong mo? Agad-agad tanong. Agad. Ayan. Syempre, unang-una gusto nating mag-thank you kay Kimme kasi nag-guest siya sa atin. Ayan. Thank you so much. Very busy woman kasi nga business woman siya. So marami siyang mga inaasikaso, mga businesses, ganyan. And gusto nating malaman dahil siya ay nagbe-business, ganyan-ganyan. At siya ay businesswoman. Dahil siya ay businesswoman nga. Ganyan. So, kamustahin muna natin siya. Kamusta ang business, Kimme? Okay, actually, sa ngayon, kasi meron akong, actually, nag-start ako with food kiosk alone. And then, after a year, nagbukas kami ng milk tea shop with my brother. Oo. So, tapos ngayon, nag-start ako ng bagong business, which is yung home decor, which is online and consignment. Usually kasi pag kiosk, kailangan mong mag-innovate, yun yung sinabi. Na usually every 5 years, siguro, gawa ka ng bagong concept, mga ganun daw. Yeah. Which is sinunod mo? Sinunod mo naman? Di masyado. Pero nag-isip pa ako nung ibang ways, like nung pandemic. Since mahina yung foot traffic, naglagay ako ng parang by take-out containers para lang hindi nag-rely lang sa, kunyari, pang single person na serving, ganun. So, more of ganun lang. Pero pagdating sa product line, wala masyadong improvement. Mas nag-focus ako dun sa milk tea tsaka yung current na home decor doon. Yes. Medyo active nga yung home decor niya. Ang pangalan is Rumi. Rumi PH. Ano ba? Nag-invento ako. Rumi. Yung website, www.rumi.store. Ayan, check niyo dyan.
Lalagay ko somewhere dyan. Check niya dyan sa Oo. line. May link kaming lalagay dyan. Huwag kayong ano. For sure. Dun sa milk tea, kasi mas madaling dagdagan yung ano no? Yung product sa milk tea. Flavors. Yeah, Mm-mm. flavors. Yun. Tapos, yung isa kasi, which is yung online ko, parang mas currently, mas trabaho. Kasi, parang more of online kasi siya. So, like, kung hindi ka active sa social, mag-expect ka din na hindi okay yung sales mo since parang online ka talaga nagbebenta. Unlike sa mga may physical store, nag-rely ka talaga sa foot traffic. Ito, it's more of nag-rely ka talaga sa social media. So, kailangan non-stop posting and mga ads. Yon. So, talagang kailangan double effort. We feel you. We feel you. We feel you as an online seller din. Sobrang hirap din talaga magbenta online. Kailangan mo Ah, talagang catchy yung ano mo, yung Post post Oo. mo, mo. Engaging. Mm-mm. engaging. Yes. Mm-mm. Okay lang yan, tsaga-tsaga. Kaya nga, ito na nga yung topic natin. 'Di ba? So, nabanggit natin kanina na kailangan na talaga nating mag-engage online. Kasi mas ano doon mas makakakuha din tayo kahit papano ng um, mga customers natin. Hindi lang doon sa current location natin, kundi mas wider yung Range. range nun. Yes. So, Kimi, are you using AI sa business mo? Oh, actually, yes, gumagamit ako ng AI, pero hindi pang operations. It's more of ginagamit ko lang siya pang double check. Kunyari may mga questions ako. And then yun, dun ko ni-input and then na-check naman niya kung tama or hindi. Pero sometimes hindi na-check nung AI lahat. Oh, Oo. ano bang specific na ginagamit mo? Na, wala, hindi ko alam yung name nung Yung chat Franchise. GPT, ano ba yan? AI din ba yan? AI AI, yan, yeah. di ba? Kasi ako, ang ginagamit ko na AI, alam nyo ba yung Killbot sa online lang? Killbot. Yeah. Hindi. Yun naman, kasi di ba lagi kami nagpo-post. So gusto ko, chine-check ko din yung grammar ko. Kapag medyo mababaw yung mga words ko, gusto ko medyo magpalalim, ganun. Nire-rephrase niya. Yun yung mga ginagamit ko. Doon ko lang siya Oo. ginagamit. So, ikaw, ano yung chat GPT ba siya? Parang ganun Mm. ba? Mm-mm. Yun Parang ganun mismo. din. Okay Oo. yun. Okay. Doon sa, pagkakaalam ko sa chat GPT, hindi ko masyadong ginagamit yun, pero medyo nag-research lang ako ng konti. Yung kunwari lahat ng i-ask mo sa kanya, ipo-provide niya. Tama ba? Yes. Oo. Pero kasi may times na hindi niya din nasasagot yung questions mo. Like, kunyari, ang daming factors involved and then hindi siya makadecide. Ang ilalabas niyang reply is parang kailangan mong i-double check tong bagay na to. Kasi kulang tayo sa information. Mga ganon. So, may limitations din siya. Pero pagdating sa mga, kunyari, yung mga questions naman na nasa search sa Google, yun yung mga kaya niya. Mm. Na-try ko dati yung may question ako and then ini-involve niya kasi yung decision making. So, pansin ko pag AI, ayaw niya mag-decide for you kung involve ang mga feelings, mga ganon. Nakasulat doon lagi parang it will still depend on you, ganon. Pero, ganito, may mga details siyang ilalatag. Ganon. Parang maingat din siya. Kumbaga, Oo. parang ayaw din niya In a way, mag-trigger ng Oo. feelings na ano. tumutulong lang siya. Tumutul. Oo. Ano ba yung feelings kasi na na-type mo dyan, Kimi? Or na-curious ako at binigyan ka niya ng Kaya it nga, depends on you. bakit mo naman kasi tinanong ang feelings mo dyan kay AI?
Pero kunyari lang, di ka maka-decide. And then, trinay ko. Dapat ba gawin ko to or ito? Ganon. Minsan, ayaw niya mag-decide. Kasi parang involved ang parang feelings. So, feeling ko, pag ganon limitation na talaga ng AI. Mm, May limitations. may limitations. Ikaw, gumagamit ka ba ng AI? Ako, yes. Sa ano natin, honestly speaking, sa mga postings natin. Kasi, Mm. pag minsan, nagpo-post naman ako ng mga quotes, kasi syempre, alam naman natin ikaw talaga ang nagpo-post ng quotes. Pero yung mga quotes na pinopost ko, product of AI yun. Kasi hindi man tayo masyadong matalino para gumawa ng ganong karaming quotes dito sa mundong to. And yung ano din, yung minsan, pag yung mga mahabang, ako kasi dito sa work ko, nag-host ako, hosting. So, nagpapagawa ako kay AI ng ano pa, ng spills. So mga ganon, kapag i-command mo kung anong gagawin niya, tapos bibigyan ka na niya agad ng sagot, ng Mm. sample, ng So mga... parang example, yes, parang ako nung Christmas, kailangan mo kasi maging specific for AI kung ano yung gusto mo para i-provide niya sa'yo kung ano yung gusto mo makuha din. So nagsusulat lang ako doon, can you provide me a spiel about um, Christmas party with this theme? So yun, maggagawa na siya. And then, pag minsan nag-ano din ako, pinoprovide ko rin sa kanya yung details na we have this tie dance, we have fire dance show. Can you insert that in the spiel? Gagawa na naman siya ng bag. Ganun. Kasi syempre, mahirap din naman gumawa ng spiel, lalo na kung Mm-mm. ilang naman yun yung trabaho mo. Kailangan mo magtrabaho sa restaurant din. May ganun pa. So, nagpapatulong-tulong lang din. Pero hindi ko siya ginagamit yung totally talagang lahat ng ginawa ng chat GPT. Doon kasi ako talaga na spill, yun na yung gagamitin ko. Ano pa rin ako nag-i-insert pa din ako ng mga bagay-bagay kasi syempre iba pa rin kasi yung tunog ng AI sa ginawa talaga ng sarili mong utak. Parang pinapersonalize mo pa din. Pina-personalize ko. Okay, okay. Ikaw, Ako. gumagamit ka ba? Oo, yun nga, yung nasabi ko yung Killbot. Oo nga pala. Yun lang, yun pagka feeling ko, ang nangyari kasi doon, magsusulat ka lang nung idea mo, tapos i-correct niya yung grammar mo. Ganyan. Tapos, kapag na-correct niya na yung grammar ko, tapos parang sabi ko, parang ang babaw ng mga wordings ko dito. Gusto ko nga magtali-talinuhan. Meron naman siyang option to rephrase, ganyan. Ire-rephrase naman niya yon na medyo Mm. deep yung mga words. Yun naman yung mga Pero yung ginagamit. Killbot, ano siya, di ba? Uh, may bayad. May bayad siya. Meron lang yung option na standard, yung rephrasing niya standard at fluent, parang ganon. Hanggang dun lang. Yung may mga susunod na, may bayad na yun. Bayad. Oo. Ah. Okay, so yun. So, since nagagamit mo naman siya, Kimi, paano mo naman i-rate mo from 1 to 5 yung pagiging helpful naman ng AI? 5. Ay, naks. Super, Bakit 5? super Bakit? helpful. Perfect. Yun parang yung minention nyo kanina, like, tama, nare-rephrase niya yung mga bagay-bagay. So, parang siya na din yung taga-correct. So, helpful siya kasi parang, for example, sa posting, bago mo i-post, siya yung parang mag-check talaga no lahat kung ita-type mo, 'di ba? Tapos sabihin mong, please check this. Oo, tas ang dami din niyang nagagawa actually. Na hindi mo na Totoo. kailangan mag-hire ng someone to do that for you. Oo. Lalo na ngayon na marami na yung iba't ibang types of AI. Parang meron ng kayang gumawa ng pictures, kayang gumawa ng yun nga, yung sentences. Kasi yun yung pinaka-first talaga, yung um, paragraph, yun talaga yung pinaka-first ng AI, di ba? Ngayon may mga kaya nang gumawa ng pictures.
na kailangan mo lang i-specify kung ano yung klaseng picture ang gusto mo. Video Parang din kumbaga, ba? videos, may mga ganon. May Hmm. mga ganon ng mga AIs ngayon. Ano So yun, yung yun. ano rin website din, tapos itatype mo na lang din, tapos video na agad, providean ka na ng Yeah. video, ganon. Or meron din akong nakita, AI siya, gagawa siya ng video na parang kumbaga nagsasalita yung tao. Pero kinuha mo lang yung idea from one article. Tapos gagawa na siya ng sarili niyang ano. Gagawa na siya ng sarili niyang skills and mga idea, knowledge na sinishare niya. Super Pwede na. techy na. Oh my God. Super. Iba na. Iba na ngayon talaga. Na ngayon. So yun. Having said that, Kim, na gumagamit ka naman ng AI sa work ay sa business mo. Sa tingin mo, ano kaya yung effect ng AI sa mga employees? Well, sa akin kasi, hindi sila masyadong gumagamit ng AI. It's more of ako yung gumagamit. Kasi sa kanila, more of service kasi. Service industry. So talagang, parang yung mga reports nila hindi naman nag-require ng mga AI. Pero sa business kasi sa yung online ko, parang doon ata mas applicable. Oo, yung AI. Mhm. Pwede bang malaman yung mga, ano mo dun, mga staff mo? I mean, yung Oo. mga work, line of work nila, ganun. Okay. Yung online ko kasi meron akong kinuhang mga ibang tao. Bali parang third party sila. So sila yung mga nagpo-post para sa akin. Gumagawa ng captions, mga ganon, or content creation. So I think sa mga yun, super helpful naman sa kanila yung AI. Parang kumbaga, nilalighten lang nila ng AI yung workload ng Yeah. employees. Yun talaga yung purpose niya eh. Purpose ng AI to make Oh, the work faster. yeah. Diyan sa sa company niyo B, um talamak ba ang paggamit ng AI niyo or hindi? Kasi ano kayo eh, di ba? Parang office. Siguro, sa ngayon ako, hindi. Kasi hindi ako masyadong gumagawa ng emails. Siguro, nung sa dati kong work, kasi lagi ako nagko-compose ng email na isa-send sa client, ganyan. Dati, pwede ko siyang magamit. Pero ngayon, hindi kasi. Parang more on talagang paperwork. More on HR work kasi yung ginagawa ko ngayon. So, mga attendance, mga payroll, mga ganun yung ginagawa ko. So, hindi nagre-require na gumawa ng AI. AI. Mm-mm. Hmm. Ikaw, parang nabanggit mo kanina na sa hosting part. Pero kasi sa managerial, hindi naman masyadong kailangan. Managerial position ko, hindi masyado kasi ano naman ako doon, well knowledgeable nun. Charot. Mayabang. And then, Nakakaya naman kay parang hindi naman siya masyado. Hindi, knowledgeable. hindi, hindi naman siya masyadong hindi siya masyadong applicable dun sa position ko. Kasi syempre, ang ano ko naman more on physical, 'di ba? Yung talagang physical activities ang kailangan mong gawin sa position ko. Pero when it comes to yung mga posting, yes, part pa rin siya naman ng AI kasi minsan magpapagawa ka rin naman ng mga captions mo sa postings, lalo na yung mga posters, 'di ba? Kailangan nating kumuha sa AI ng mga ideas kung paano gumawa ng super engaging and attracting posters. Nabanggit to ni Kimi kanina na parang nagagamit din niya yung AI sa decision making. Mm. Tama? So, sa tingin nyo, ikaw, sa current job mo ngayon, sa tingin mo, would you consider using AI then for decision making? Like, bibigyan ka lang din niya ng, kumbaga, advice din, di ba? Kasi at the end of Right. sasabihin din naman ni AI, it depends sa'yo. Kumbaga, Ako parang hindi pa overview siya lang. na-try. Never ko pa siya na-try kasi But usually would you naman yung consider? I would consider, I think no. Kasi gaya nga, yun nga, sabihin ko sana na
yung mga, most of the problems naman kasi sa workplace ko is kailangan ng abrupt decision. And talagang kailangan mo talaga yung knowledge ng ng work, 'di ba? Kailangan mo yun eh. Hindi lang siya yung hindi siya yung trabaho yung knowledge ng trabaho na kayang i-provide sa iyo ng artificial intelligence kasi experience talaga yung kailangan doon to make a decision. So I think I won't consider asking AI to make a decision for me. Ikaw, Kimi, kasi more on service sila, Kimi, dun sa other businesses niya, more on service, ganyan. Paano ba kaya nila magagamit yun? Actually, there is one, parang part na rin siya ng AI. Alam niyo yung dun sa yung sa Good Taste, yung robot na nagde-deliver ng food. Pwede rin siyang ma-considered. I think pwede rin siyang ma-considered as AI. Parang dun daw sa So, iba nag-offer din na parang may mga software na AI na gagawa ng reporting. So, parang di mo na kailangan mag-input ng data. Kunyari, i-export mo galing sa ibang application, tapos ita-type mo pa. Parang i-combine mo lahat ng platform, tapos i-enter mo yung data doon. Parang yun yung binebenta nila na parang yung AI, siya na daw hugot ng all in. information from Lazada, Shopee, Zalora, tapos siya nagagawa nung parang report kung magkano ba talaga yung total profit mo sa tatlo ng platform, parang ganon. Pero sa ngayon kasi, hindi ako gumagamit ng mga ganon sa service. Tsaka sa online, wala. Sa online, it's more of like yung mga parang chat GPT, pero it's more of to verify lang. Like, kunyari, tama ba to? Pero hindi ako kasing advanced as compared sa iba na talagang yung example ko kanina. Yun. Paano, Kimi, kung, for example, bibigyan ka ng chance para i-try yung mga ganong software na mga sinasabi mo. Tapos, nakita mo naman na ano siya, parang efficient, tapos accurate din naman, ganyan. Would you replace na mag-hire ng talagang empleyado, staff mo, ganyan? Actually, kasi sa ngayon, yung gumagawa nun is ako. So, wala akong staff. So, wala ka. Okay. Pero, kung kunyari may nag-offer na itry yun, yes, oo. Baka itry ko naman. Mapadali, oo. Mapadali yung work and at the same time, usually kasi pag ganon, mas accurate din. Less error. Oo nga, lesser nga yung error. So, Kimi, for example, gusto mo na mag-chill sa buhay mo, ganyan. So, yung mga ginagawa mong trabaho ngayon, gusto mo nang ipasa. So, kanino mo ipapasa? Sa AI ba? Or sa isang magaling na empleyado? Okay. Para sa akin, isang magaling empleyado. Ay, bakit? Yeah. Sabay pa tayo. Bakit? Yeah. Kasi may mga bagay na di kayang gawin ng AI. Like, Yeah. Parang, for example lang sa case ko, parang kailangan kasi mag-coordinate sa ibang tao. So, parang hindi na ng AI yun. Oo. parang for example, Well, may mga demands ka. Oo. Or minsan kasi, kunyari may kausap ako dun sa ibang store kasi nagko-consign ako ng items. Parang hindi naman pwede na, parang hindi kaya eh. Na, kunyari mag-email sila sa akin. Ganon. Tapos, anong gagawin nung Nung AI. Oo. Nag-decide na yung AI. Yeah. So, talaga na. Tao pa rin. Okay. Ikaw, So, B, bakit mo tinanungin? ano May na na? bala ka ba?
Bakit mo natanong yan? May bana pala. Ay, hindi naman. Pero agree ako dun sa ano, kay Kimi na may ano pa rin talaga, may mas madami pa ring advantages yung pagkakaroon ng empleyado na tao talaga. Though, I would consider on the side gumamit ng AI kasi nga mas mapapadali, ganun. Pero mas prefer ko pa din ang ano, ang tao. Tama ba? Ang tao. Parang ang pangit Okay. ng pagkakasabi ko. Hindi, at saka pag gagamitin mo kasi yung AI, there is tendency na kailangan mo talaga i-double check ang lahat. Unlike pag tao yung kinuha mo, and gaya nga nung sabi mo, ang choices kanina is professional and well knowledgeable about the job versus AI. Kukunin mo talaga yung tao kasi alam na nila lahat yung gagawin eh. 'Di ba? Unlike for AI, gaya nga ng sabi ni Kim kanina, there are some jobs na hindi kaya ng AI gawin compared sa tao, 'di ba? Parang kunyari si Kim gusto niyang may isang company na gusto mag-invest sa kanya, hindi pwedeng AI ang makikiusap sa ano sa Mm-mm. investor niya, 'di ba? Kumbaga, True. yung empleyado niya. Mm-mm. Though mas mura naman kung iisipin kasi ang AI, mas mura siya kung iisipin dahil once mo lang siyang babayaran. Unlike sa tao na monthly mo siya binabayaran. Pero yung efficiency ng work is okay. So yun, gusto ko lang din malaman Kim kung ano, sa tingin mo paano kaya mai-improve ng AI yung employee performance? Lalo na sa'yo kasi syempre ang dami mong business. And then, hindi lahat ng business mo nagre-rely sa AI, di ba? So sa tingin mo, kung pinasok mo ang AI dun sa mga businesses mo, paano kaya mag-improve yung performance ng mga empleyado? So, parang yun na siguro yung magiging role ng AI. Oo, more of siguro mga data, ganun. Okay. Yeah. Ano nga ba talaga ang pagkakaiba nun? Yung kapag sa yung machine at saka yung sa AI na parang robotics or something like that. Ano kayang pagkakaiba nila sa tingin nyo? Sabi dito ng difference between AI and robotics. Robotics yung right term doon. Mm-mm. Artificial intelligence is discipline that focuses in enabling machines to develop the same intellectual capabilities as humans. Ang robotics daw, on the other hand, is the science of designing and building physical robots to improve automation and innovation of workplace. Okay. So, yung sa mga sinasabi mo na mga sa food processors, yung mga magagamit natin sa food Robotics siya. robotic siya. Okay. So, Yes. saan papasok ang AI? Pag, when it comes to food businesses. Ano lang siya, more on data analytics and machine learning. Mm, Food oh, production, pwede rin daw siya sa food production. Um, precision of agriculture and quality control. Ang AI kasi, ano na yun eh, parang system mo ilalagay doon na parang kumbaga 5 grams of salt, 5 grams of susundin na yun para mm. uniform yung ano. Tapos, Okay. so AI is yung mismong system, di ba? Robotics is the physical, Gets. if I'm not Gets. mistaken. Okay. If you're not mistaken, I got it. Okay. So, yon. So, So, talagang more on data analytics. analytics talaga ang AI. So, currently, talagang nakakatulong siya kay Kimi as a business Mm. owner. Mm-mm. Mm-mm. Diba? Okay, Kaya nga Kimi. 5 yung ano niya, score niya kanina din. Oo. Kung nirate niya kung gaano ka-helpful, ganyan. Um, 5 out uh, of 5. oo, 5 out of 5, yes. Perfect. 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 Okay. So, magbe-venture ka pa ba sa other business, Kimi? Talagang dito ko talaga pina-reveal, ano? Pinili talaga, dito mo i-reveal. Or focus ka Ah, muna dito. focus pa rin on yung mga current
And then, kung may opportunity, like, kunyari sa consignment, kasi pag-display sa iba't ibang location, then, yes, so. Pero within the same line pa rin. Yeah, pero kung kunyari may opportunity na bago, syempre, okay naman. Oo, kung meron. Actually, yung eto medyo ano muna tayo, move aside muna tayo dun sa ibang ano ng AI kasi we're very focused on business. Pero yung AI, dito naman sa social media, kasi parang nabanggit kanina ni A, yung dun sa gumagamit sila ng video or nag-generate sila ng video through AI. Ganyan. Parang naano ko nga to, parang naka-encounter nga ako ng isang video na um, na nagsasalita yung isang tao pero hindi pala talaga siya yung nagsasalita. Gets nyo ba? Parang generate lang yun, inedit lang yun. Generate. Yeah. Oo, ganon. So, eto, nabanggit natin kanina na sobrang helpful nga ng AI, ganyan. Ano naman yung mga lapses nito or mga disadvantages na nakikita ninyo? Kahit hindi siya sa business side, generally. Sa akin, yung information na binibigay niya. Kasi pag minsan, there is a tendency din talaga na magkakamali yung niya, yung information niya. So, kahit maliit lang na information yung pagkakamali mo doon, malaking impact na yun. Lalo na pag gagamitin mo siya sa malaking process. Tama ba? Oh, yes, Mhm. process. How Mm-mm. about you, Kime? Kung ano yung limitations niya. Mm-mm. Na-try ko na kasi dati yung may tinatanong ako. And then, hindi siya makabigay ng sagot. Kasi daw updated yung Personal na naman. Oo, yung pinagkukuhanan niya ng information. Paano naman, hindi naman si AI mismo, 'di ba? Yung limitations, disadvantages. Paano naman yung paggamit naman sa kanya? Gamit. Oo, yung nakikita nyo naman na, okay, ito ginagamit natin ito sa business, okay yung paggamit sa kanya, nagagamit siya ng in a good way, ganun. Paano naman siya nagagamit sa tingin ninyo sa ibang purpose, masamang purpose, parang ganun. Catfishing. Kasi uso na ngayon yung yung gaya nga ng sabi natin kanina, di ba? Nag-generate sila ng videos using another person's picture. And then may mga nag-generate na ng videos na kinakopy na yung picture ng or yung physical attributes ng kakilala mo, and then tatawag sila sa and then kukuha ng mga information about you, ganun. Meron na yon, may nangyaring instance na. Doon naman siya nagagamit. Ikaw, Kimi, kung hindi ka pa naka-encounter, ano naman yung parang fino-foresee mo na, baka ito magamit? Since kaya na niyang mag-generate ng mga ganun, like, baka lang, kaya niya kasi kunyari gumawa ng mga logos, ano pa ba, mga ganun, mga render, I think. So, para sa akin yung negative side lang naman nun is, pwede siya mag-replace nung work nung iba. Most especially, kunyari, dati, kailangan mo pang mag-hire ng, kunyari, graphic designer, create a logo. Pero ngayon, parang kaya na niya. So, yun lang naman yung iniisip kong negative Negative. side. Oo, pero one example. Mm. Oh. Ako naman, ang nakikita ko naman is, nakita ko to sa sarili ko hindi na ako masyadong nag-iisip din ng, alam mo, hindi ko na masyadong pinag-iisipan yung grammar ko, hindi ko na masyadong pinag-iisipan ko anong words yung gagamitin ko. Kasi nga, type lang, bibigyan na ako ni, AI niyan. 'Di ba? So,
Disadvantage din yun na medyo baka hindi na tayo gumamit masyado ng utak natin. Tama ba? Nakakabobo na. Nakakabobo na. Nakakabobo na. Kasi actually, pagka feeling ko minsan, type ako, di ba? Type ako ng sentence ko, ganyan. Pag tinignan ko, ang dami naka-underline, ibig sabihin, ang dami kong wrong grammar na parang grabe naman ang nito sa akin. Parang nasampal ako na gano'n. Tapos isang pindot mo lang, itatama niya na lahat. 'Di ba? So, yun din yung parang medyo, fear ko din na because meron na tayo nito, hindi na tayo, baka yun din, mawala na Nag-iisip. yung creative side natin. Tapos hindi na tayo masyadong, um, hindi na tayo obligadong mag-isip or ayusin yung mga information or ayusin yung grammar natin, 'di ba? Mm-mm. Nag-agree ba Oo. kayo? Mm-mm. Actually, na-experience ko din naman yun. Gaya nga yung sabi ko yung paggawa ng spills. Diba? Usually naman yung mga creative writers talaga, mga writers, yung mga nagsusulat ng ganun, di ba? Ng spills mo, paano tatakbo yung program. Ngayon, AI na lang siya. Isa din sa nabanggit ni Kim, uutusan pa talaga natin magdesisyon ang AI. Totoo. Oo. Joke. Kasi since AI siya, parang nag-rely ka na logical naman siya. Di ba? So parang Yes. decision Pero making niya. hindi ko talaga Oo. matanto yung feelings na tinanong ni Kim sa AI. Ano kaya ang tinanong niya? Ano kaya yung feelings niya? Pero si AI alam naman niya kung kailan di niya kaya. Di ba? Sinasabi naman niya na. At least honest siya. At least, oo. May self-awareness ang AI. Oo. Aware siya kung kailan niya sasabihin, Oo. So yun naman. Eh, hindi naman siya maglalatag ng information para lang Tama din naman. Para lang may masabi. Oo. Okay. So for sure, sa episode na to, marami pa tayong hindi na-tackle about AI. Kasi hindi naman din ganun ka-broad yung pagkakaalam natin. Pero at least, di ba? At least nagkaroon tayo ng insights na parang yung actual talagang nangyayari sa isang business. Kasi dahil nakausap natin si Kim. Ganun. And sa mga empleyado, katulad namin ni A, na kung nagmamatter ba yung AI sa career namin. Ganon. At least na bigyan natin ng overview yung mga chatters natin. Ayan. Kung gaano ka-importante ang AI and limitations na rin. Okay. So hopefully mga chatters, marami kayong natutunan sa amin kahit medyo tagilid tayo sa topic na to. Oo, kasi talagang Sa business lang talaga tayo nag-excel pero yung sa AI talaga nating side dyan. Oo. Kasi din naman to hindi pa naman talagang ang tawag dito, pinag-aaralan pa rin talaga natin. Lahat naman tayo, I think. Kasi parang everyday, feeling ko nag improve siya. Feeling ko everyday meron silang ginagawang dyan, improvement sa AI, oo. Kaya everyday talagang matututo tayo dyan. Pero at least ngayon, alam na natin ang effect nito sa business. Kaya salamat, Kime. Thank you so much, Kimi. Thank you Kimi so na much, rin. Kimi. Yes. So, para bago tayo mag-bye sa mga chatters natin, do you have any, yung pinaka-last na takeaway naman natin? Sa pag-start ng business, of course, from Kimi, and sa paggamit na rin ng AI. Basta take the chance kung alam niyo naman na feel niyo magiging okay siya. Yun. Well, para sa akin kasi ginagamit ko lang talaga siya sa pag-verify. So, hindi ako kasing advanced as compared sa ibang businesses. Yun lang. Pero, may use pa rin siya for me. Kaya 5 out of 5 siya.
Oh, Sa true. yes. Oo. Thank you, Kimi. Ayan. Thank you, Kimi. And you Marami naman, na naman A. tayo. Ano yun? Ano yun? May gusto ka bang malaman? Charot. Oo. Ang final takeaway natin sa business. A Siyempre, final uy, business owner takeaway. din naman tayo, di ba? Yeah. Very small. Kung may small Very. scale, kami yung very small scale. Ano, in starting a business, yun nga, gaya nga ng sabi ni Kimi kanina, if there's an opportunity for you, grab it. Pero syempre, kailangan mo rin naman pag-isipan kung kakayanin mo ba. Kasi risk na yung pag-open ng business eh. Risk na yun. Pero mas risky on how you will run the business. Kung alam mo naman sa sarili mo na you don't have the skill or you don't have enough knowledge about running that business or that line of business, then try another business na mas knowledgeable ka. Kasi hindi ka naman, for me lang naman, baka naman, diba? Hindi mo kasi pwedeng gawing trial and error lahat ng business na papasukin mo eh. Kailangan mo din talagang, lalo na ngayon na mahirap kumita ng pera, 'di ba? So kahit na may means ka to open a business, kailangan mo pa rin talagang pag-isipan kung anong business ang i-open mo. Hindi lang basta-bastang open ka na kaagad-agad ng business. And when it comes to using the I think we just have to know our limitations. The human limitation and the AI limitation when it comes to business, di ba? Kasi syempre, hindi naman natin pwedeng iasa lahat sa tao, hindi rin naman natin pwedeng iasa lahat sa AI ang pagpapatakbo ng ating business and nung ating trabaho. So, balance lang din talaga sa AI kasi helpful din naman talaga ang AI sa lahat ng ginagawa natin when it comes to work and our business. Pero kailangan din talaga natin lang i-limit yung paggamit sa kanya. Yes, very well said. Thank you so much, A. Ako naman, kahit di nyo tinatanong. Ikaw nagtanong eh. So kailangan mo talagang tanong mo yung sarili mo. Ikaw, Sarili B. ko. Okay. Thank you for the wonderful question. May pampatagal lang eh. Gusto ko bang makita si Kimi eh. Hindi, eto na nga. Sa akin naman, nag-agree ako sa mga sinabi ni Kimi and sinabi ni A. So, ang dadagdag ko na lang doon is be prepared to fail pag nag-open ka ng business. Yan lang masasabi ko. And then when it comes to using AI naman, i-grab lang natin yung paggamit. Thankful tayo kasi may AI na, napapadali na talaga ang mga bagay-bagay, ganon. Pero wag natin isasantabi na yung fear ko na baka mawala na yung creativity natin and then parang ayaw na natin mag-learn ng mga bagay. Wag mawawala yun sa atin. Ayun. So yun. Thank you very much, Kimi, for guesting in this episode. Napaka-helpful information na pinagbibigay mo sa amin. Yes. And hopefully nag-enjoy ka sa pag-guest sa amin. Na Ano sabi? Nag-enjoy Oo. naman? Parang napilito naman. parang tayo pa yung no? Parang tayo pa yung galit. Parang napilitan to. Hindi. Of course, si Kimi. Hindi naman yan masyadong naglalabas sa TV. Kaya, kaya sobrang grateful talaga at nag-guest ka sa amin. Thank you so much. Thank you so much, Kimi. Ganyan lang po talaga si Kimi. Soft-spoken po siya. Soft-spoken. Pero tignan mo naman ang mga sinabi. Talagang puro malaman. Minsan lang magsalita pero malaman. Malaman. Ayan. So, chatters, if you enjoyed this episode, please share it with others and please make sure to follow us sa Spotify, the group chat, Facebook, the group chat, TikTok, the group chat with ABC, and check us on YouTube, the group chat with ABC, and please subscribe and leave a comment. Yes. Ayan. Bye, chatters. Maraming salamat. Thank you, Kim.
Thank you, Kim. Bye. Pero May naglalag natutunan lang ka ba yung sa utak ko. amin? Kailangan ko ata ng ChatGPT eh. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, The Group Chat. For YouTube, The Group Chat with ABC. For Facebook, The Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.